Ayan guys, meron tayong i-repair ngayon, isang electric fan. Ayan. Electric fan na stand fan to, pero tinanggal yung paa. Dinala sa akin ng may-ari. Ganito na. Ayan, isang Mitsutech. Ayan, Mitsutech stand fan. Ayan guys, ang kanyang model number. Ayan. Medyo ano lang siya, baligtad lang. Baligtad rin natin para nakikita. Ayan. Ayan o. Ayan ang kanyang model number. At shout out na rin pala sa may-ari nito. Ayan. Ito, nakalagay yung pangalan. Tipay Jerome. O, shout out kay Jerome Tipay. Pang Barangay Rizal, Lapas Tarlac. Ayan. Shout out na rin tayo sa mga kapwa natin technician at sa mga supporters, viewers natin, sa mga subscriber natin dyan. Ayan. Shout out kay Ricky Bilaong TV. At shout out din kay West Jojotech Electronics. Shout out kay Andy Rabino TV Tech. Shout out din kay Naanatanan 123. Shout out kay Coding DC. At sa mga hindi nabanggit, next time na lang, next video. Ayan guys, bago natin siya buksan, kasi hindi pa natin alam kung ano yung talagang problema nito. Ngayon, gagawin natin dyan, tetesterin natin yung plug. Ayan, subukan natin siya testerin gamit tong analog. Ayan, naka-range tayo ng time is 10. Check muna natin, tester natin. Okay naman. Ngayon, kakabit natin dito sa plug. Yan. Tapos, pihit lang tayo. Ayan, wala mong response sa tester. Ay, iba na yun. Ibig sabihin, maaaring fuse. Ay guys, alamin natin kung ano yung talagang problema. Baklasin muna natin. Yan, nabaklas na yung takip. Nasa lang natin, malikabok. Nice. Yun. Ngayon, check muna natin. Ayaw, may ikot. Madali naman siyang iikot, oh. Subukan natin siyang alugin. Baka may alog yung busing. Yung shafting busing niya. Palagay ko to overheat o kaya capacitor. Testingin muna natin na dating ginagawa natin. Bypass natin yung fuse para malaman natin kung sira ba o hindi yung capacitor. Na-bypassan na natin siya ng fuse. Ito yung kinabit natin. Wire lang muna. Nakasilaw yan. Wire lang muna yung kinabit ko para malaman ko kung may problema yung capacitor. Ayun. O aandar. Baka mamayan ko may problema yung motor. Pag umandar siya, good yung motor. Pagka hindi siya umandar, wag na tayo magpagod na palitan ng fuse. Kasi nangyayari sa akin dati yon. Palit ako ng fuse. Pag sira ang busing, palitan ko ng busing. Mamayang paandarin mo, may problema pala yung motor. Di mapagod lang tayo. Kaya ayan, ganyan muna. Bypass muna. Ngayon pag okay na, saka natin papalitan ng fuse. Okay. Ay guys, testingin muna natin na paandarin. Ayan. Pero lalagyan natin to ng para tandaan na umaandar na siya. Kasi sabihin nyo, di naman umiikot. Ayan. Hindi tayo ng tape. Yun. Ayan, kita ba? Yun. Ayan, saksak natin. Yun. Umiikot na. Ayan o.
Oh, di ba? Nice. Ngayon, mandar na. So, para malaman natin kung buo ang capacitor, kasi okay naman yung shafting bushing, lalagyan natin ng LEC. Pag umikot siya ng mabilis sa number 1, sabihin good na. Papalitan na lang natin ang fuse. Ibig sabihin, no, kaya pumutok ang fuse ng overheat. Sumobra siya sa gamit. Yan. Testingin natin ngayon kung okay na ba. Lagay natin siya sa number 1. Ayan ang number 1 niya. Yun. Ayun guys, malakas naman siyang umikot. Number 1 siya, kondisyon. So, ibig sabihin, fuse nga lang talaga ang problema. Galing ha? Babaklasin natin yung motor ngayon at papalitan natin ng fuse. Baklas tayo ng motor. Babaklasin lang muna natin. Ayan, nabuksan na natin, nabaklas na yung tornilyo. Tanggal na natin. Ngayon, kukunin natin yung fuse nya. Bubusisiin natin. Tanggalin muna natin tong switch pala. Saka yung capacitor para maluwag tayo makagalaw. Yan. Yan. Ngayon, nakita na natin yung nandito ang fuse niyan. Dito sa harap. Sa loob. Sige na, ang tagal mo eh. Babaklasin natin to. Pag binaypas mo kasi to, ito yung fuse niyan eh. Nakabalot niya sa loob. Ayan. Yan. Ayan o. Itong ayan ang fuse niyan. Papalitan natin. Ang ginamit sa kanya 1 ampere lang pala. Papalitan natin. Ito. Meron na tayong pamalit. Ayan o. Yan. 2 amperes. 250 volts, 130. Yung isa 115 lang. Medyo maliit. Pero lalagyan din natin siya dito sa loob. Ayan. Yan. Naikabit na natin. Sa loob. Ikakabit na natin din siya dito. Pupulupot lang naman yan tapos ihinangin. Ganyan lang. Yung iba kinakatamaran palitan yan eh. Kasi magbabaklas ka nga naman ng motor. Tapos napalit ka ng fuse. Tapos pagka napalitan mo, babalik mo. Pag mahirap-hirap tanggalin yung tornilyo, mahirap kalagin. Kaya pag bago-bago siya, medyo mahirap eh. Siguro kaya kinakatamaran nila. Hindi, wow. Bypass na lang.
Yun. Pero pwede naman yan. Kaya lang, pagka ganun kasi, masunog yung bahay mo, ganun. Ay, iba na yun. Naka-bypass. Yun. Yun, oh. Okay na. Yun. Ayan guys, okay na. Nakikabit na natin. Tali na lang siya ng cable tie. Ayan guys, naikabit na yung fuse. Langisan na rin natin. Total, nakakalag naman na. Yun. Saka dito sa kabila. Okay pa yung shafting bushing niya kasi maayos pa naman ang ano. Kaya lang ito, wala siyang play. Wala siyang alog. Sa pag inatras sulong mo yung ehe, yung shafting niya walang alog kasi sumobra na yung ano, namagana tong stopper niya. Ngayon, ang gagawin natin diyan, magbabawas tayo para magkaroon siya ng alog dito sa spacer. Babawas tayo ng spacer. Ayan, itong itim, tanggalin natin yung isa. Ako ganyan lang yung ginagawa ko eh. Ewan ko sa iba kung paano ganyan discarding ginagawa nila dyan. Pero, ganyan lang. Para magkaroon siya ng konting play. Kasi kanina inalog ko. Medyo mahigpit, alang play. Pero yung ikot niya, normal naman. Pero ako kasi, mas gusto ko yung may konting play siya, yung atras sulong ba, ganon. Bago isalpak. Yon, check natin yon. Ngayon, naikabit na. Naikabit na yung fuse. Balik na natin. Ayan guys, naibalik na. Meron naman siyang, ayan, nagkaroon na siya ng konting play. No? Ayan, atras sulong. Bagya lang naman. Ayan o, ganda niyang umikot o. Kondisyon. Bright na bright ka talaga. Hindi ko pa siya pinupukpok, kondisyon na siya oh. Yan. So ibig sabihin okay na. Ngayon, kabit natin yung ano, tanggalin na natin tong nilagay nating itong binaypass natin na fuse. Tatanggalin na natin to. Yan, testing tayo. Ayan o. Ayan guys, okay na o. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Diba? Testing natin kung condition ba. Ayan o. Condition o. Ayan guys, matagal siya huminto. Ibig sabihin, condition siya pagka ganyan. Pwede na! Diba? Ayan guys, sana makatulong sa inyo itong video na to na sa mga nagsisimula pa lang baguhan pa lang sa pagre-repair ng ganitong klaseng electric pan o sa mga kahit anong klaseng electric pan. Sana nakapagbigay ako ng konting idea o tips sa mga baguhan. Ayan guys, maraming salamat sa nanood ng video na to.